si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng sesyon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa kasaysayan. Mahigit 200 mambabatas ang pumabor sa pagpapatalisik sa bise dahil umano sa paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng bayan, katiwalian at iba pang krimen. Nakatutok live si Tina Pangaliban Perez. Tina. Mel Emil, sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente nga ng bansa ang inimpeach ng Kamara. Inendorso ng 215 na kongresista ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 102 o one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara para hindi na ito litisin dito sa Kamara. Alinsunod sa rules on impeachment ng Kamara, agad dinala ng House Secretary General ang Articles of Impeachment sa Senado na uupong Senate Impeachment Court. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Culpable violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kasama sa mga binanggit na umano'y pagkakasala ng bise, ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Worst case scenario na nakikita namin is ang paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Pamimigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kabilang dito ang mahigit 2 bilyong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa ilang joint accounts nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay lokal na opisyal pa ng Davao City. Kasama rin sa reklamo ang umunoy pagkakadawit niya sa extrajudicial killings at umunoy pa ulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos kasama na ang paglahok niya sa isang rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Sabi sa impeachment complaint, ipinapakita raw ng mga kinilos at sinabi ng bise ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Ang tatlong impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Bagamat impeach na si Vice President Duterte, hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Once it's approved, transmitted na agad sa Senate. Sir, that means impeach na si Vice President. Yeah. Well, the word is impeach. But of course, she has to be tried by the Senate, no? So even if she's impeached and not yet convicted by the Senate, she is still the She's still the Vice sitting President. Vice President.
Sa listahan ng mga pumirma, una ang pangalan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa mga pumabor sa impeachment si dating Pangulong Gloria Arroyo na ngayon ay kinatawan ng Pampanga. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte sa pag-impeach sa kanya ng Kamara, pero wala pa po siyang tugon. Pero nauna nang sinabi ni Duterte noong Disyembre na mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilisang wala umanong basehan na impeachment case. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang sinabing tatayong legal counsel para sa kanyang anak na si VP Sara. Nasa Senado na ang bola ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Matapos itong opisyal na maiendorso ng Kamara. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Emil, mahigit isang oras lang matapos i-refer ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay natanggap na ito ng Senado kaninang hapon. Mag-aalas 5 ng hapon dumating sa Senado si House Secretary Reginald Velasco, bitbit ang makapal na dokumento ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago ang mahigit 3 buwang break para sa eleksyon, kaya hindi pa tiyak kung maihahabol ito sa agenda ng mga tatalakayin ngayong araw. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Meron daw possibility na sa June pa nila ma-actionan dahil nga nakabreak? Pwede rin po, pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Buo na rin ang impeachment prosecutors na haharap sa pagdinig. Pinorm na po kanina, kasama po sa transmission namin, yung name of the prosecutors, 11 prosecutors po, who are all members of the House. May private po sa readers also. Papa? May private din po sir nasasama. Pwede po may private, like in the previous impeachment trials po. Dumiretso si Velasco sa tanggapan ni Senate Secretary Ray Bantug. Ministerial duty ng Senate Secretary na tumanggap ng articles of impeachment at ito-turn over niya ito sa liderato ng Senado. Kailangang maisama ito sa agenda at mabasa sa plenaryo bago pa makonvene ang impeachment court. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings at kasama ang iba pang mga senador, tatayo silang mga judge sa impeachment court. Kabilang si Senador Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. The decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial, so how the prosecution presented their case. Political pa rin lang. Kung hindi babaguhin, tuloy-tuloy ang pagdinig ng impeachment court maliban kung weekend o holiday hanggang magkaroon ng hatol. May kapangyarihan din ang impeachment court na magpatawag ng mga witness. Emil, sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa kung kailan magko-convene yung impeachment court. Maraming posibilidad ayon na rin sa mga senador. Yung isa dyan ay ongoing pa kasi yung sesyon ngayon, kaya maaaring talakayin pa rin ngayong gabi. Pwede naman na suspendihin lang muna yung sesyon at bukas ay itutuloy nila ito. Pwede rin na magpatawag ng special session o kung hindi na talaga ito kakayanin, ay magkakaroon na lang ng pagtalakay dito sa Hunyo pagbalik ng sesyon ng Kamara pagkatapos ng election break. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. 11 kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa Vice President Sara Duterte impeachment. Sila ay sina House Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro ng 2nd District of Batangas, Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo,
Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, Joel Chua ng 3rd District ng Maynila, Raul Angelo Gil Bongalon ng Ako Bicol Party List, Loreto Acharon ng General Santos City, Marcelino Libana ng 4-Piece Party List, Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro, Isabel Maria Zamora ng San Juan, Lawrence Defensor ng 3rd District ng Iloilo, at Jonathan Keith Flores ng 2nd District ng Bukidnon. Sa isang panayam kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi niyang pwede rin kumuha ang prosecution team ng mga private prosecutor, gaya ng ginawa noon sa Joseph Estrada impeachment trial. Bagamat si Vice President Sara Duterte ang unang vice-presidenteng na-impeach sa Pilipinas, 4 na iba pang opisyal ang na-impeach din mula po noong 1986. Balikan natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Isa ito sa mga di malilimutang tagpo ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ang pagbabasa sa plenaryo ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Estrada, sinubukan pang pigilan ng kanyang mga kaalyado. Mr. Speaker, Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed, Mr. Article Speaker, 11 I of the rise to raise a Constitution, point of order. endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint. Pero nabigo sila. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito, si Estrada ang naging kauna-unahang pangulo ng bansa na na-impeach. The no votes have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial, bunsod ng pagsiklab ng EDSA 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada, nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa saligang batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang nang sampahan ng reklamong impeachment si Noy Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din yan si Pangulong Diosdado Macapagal. At noong 1985, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan, nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988, pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008, pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan sina dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017, pero lahat ay nabasura rin. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte lumikha rin ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa, pero hindi siya ang unang vice na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong vice siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017. Pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito.
Sa kabuuan, 5 opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang EDSA Revolution. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang pala simpleng pananakit, kundi nagsasagawa umano ng initiation rites sa 12 kabataang hinuli sa Maynila. 10 sa kanila, menor de edad. Ang nahulikam na pananakitunghayan sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Naglalakad sa isang kalsada sa bahagi ng Santa Ana sa Manila ang mga kabataang ito pasado alas 11 ng gabi noong February 2. Maya-maya lang, makikita ang tila pagkuyog nila sa isang lalaki. May mga dumating namang miyembro ng Tactical Motorcycle Reaction Unit at hinuli ang nasa 12 kabataan kung saan 10 ang minor de edad. Inakala nung una na pangugulpi ang nakuna ng CCTV pero nang imbestigahan, yung complainant natin o victim ay nagsabi na siya ay pumapasok sa isang grupo ng fraternity. At doon, nagkaroon na ng idea ang ating kapulisan na may nangyayaring hazing. Natuklasan ng MPD na para maging miyembro sa kanilang gang, kailangang magpabugbog ang sasali sa mga miyembro nito sa loob ng 30 segundo. Naalaman natin na yung inisasyon na tinatawag nila ay jump in. At yung sinasabi nating pagdadaanan ng ating biktima, ito yung tinatawag na 30 seconds massacre, na kung saan ay kanilang sasaktan, susuntukin, tatadyakan yung pumapasok sa kanilang grupo. Free for all yung nangyari sa kanya. So nakita natin mostly sa katawan niya yung mga pasak. Di naman itinanggi ng isa sa mga suspect ang kanilang ginawa. Doon na po nagsisimula yung bugbugan po. Pwede ba siyang gumanti? Tatakpan lang po niya yung katawan po niya. Sasalag lang po. Para po di po siya tama masyado. Para lang po mapakita na karapat dapat po sila. Parang ano po sir, na talagang nakapasok po sa amin. Doon sa ating pinail na kaso, Republic Act 11053 o yung tinatawag na ating anti-hazing law, na kung saan pwede silang makulong ng 12 years hanggang 20 years at magmulta ng 1 bilyon. Paalala ng MPD sa mga kabataan at magulang. Mataas ang penalty nito, marami ng buhay ang nasira dito. Hindi lamang yung biktima nila, pati yung mga involved dito. Napakahalaga nito sa ating mga magulang na bantayan nyo yung inyong mga anak. Tignan nyo yung mga activities nila at paalalahanan tungkol sa mga bagay na to. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Epektibo na simula ngayong araw ang 55 pesos kada kilo na maximum suggested retail price sa imported na bigas. Sa mga palengke sa Metro Manila muna yan ipinapatupad. Kaya nag-inspeksyon ng Agriculture Department para matiyak na nasusunod. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ibinaba na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice sa Metro Manila simula ngayong araw. Para matiyak na nasusunod yan, nag-inspeksyon ng Market Administration Office ng Pasig sa mutya ng Pasig Public Market. Para makinabang ng husdo ang mga mamamayan na makabili ng mababang halaga ng bigas. Si Belen nagpalit na ng presyo bago magbukas ng tindahan. Ito nga, dating 56, so ginanawa na namin 55. Basta kumita kami kahit kaunti. Pero may ibang hindi agad makapagbaba ng presyo. Bababa na lang po namin ang presyo bago mag-February 15 as long as maubos na lang namin yung aming old stock. Ayon sa Department of Agriculture, wala munang padadalhan ng notice of violation basta't sumunod sa bagong presyo sa lalong madaling panahon. Target din na ibaba pa ang presyo sa 49 pesos kada kilo sa Marso. Yung iba talaga inuubos yung nabiling stock na mas mataas. Palagi naman ganun, we are okay with that. And then doon sa iba, dahil dumating na yung kanilang supply na mas mura, they immediately comply with the 55 pesos.
Yung computation ng 49 ay yung talagang presyo sa international market na nakita namin initially with the trend that is we are experiencing now. Kaya naman. Sa February 15, sisimula na rin ipatupad ang maximum SRP sa mga probinsya. Pero ngayon pa lang, nagsasabi na ang ilang nagtitinda ng bigas sa Bulacan na hindi nila kayang ibaba ang presyo sa 55 pesos kada kilo. Mataas raw kasi ang puhunan sa mga imported na bigas, kaya malulugian nila ng hanggang 150 kada kaban. Ayon sa Department of Agriculture, target ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bigas sa level nito bago sumipa noong July 2023. Ang target, 41 pesos kada kilo sa regular milled rice, 45 pesos naman sa well-milled. Samantala, gaya sa bigas, magtatakda na rin ang maximum SRP sa baboy. Pag-uusapan pa kung magkano at kung kailan ito sisimulang ipatupad. Halimbawa sa bigas, ang landed cost mo mababa but it's being sold at a higher price sa retail. Ganun din sa baboy. We're seeing prices 460, 450. So talagang nakikita natin na mayroong maling pagpresyo sa pagdating na sa palengke. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.